Magandang gabi po sa bawat isa. Ang topic po natin ngayon is about God will not let the guilty go unpunished. And our verse is from the book of 2 Samuel chapter 12 verse 12. You did it in secret, but I will do this thing in broad daylight before all Israel. So sa Tagalog version po ay ginawa mo ito ng lihim. Hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. So, ang kwento po sa verse na ito ay nung si David ay nagkaroon ng biyaya at nagtamasa siya ng victory, tagumpay at pinagpala siya ng Diyos at binigay ng Panginoon sa kanya lahat ng blessings at naging hari, naging malawak ang kanyang teritoryo, nagkaroon siya ng kapangyarihan dahil sinasamahan siya ng Diyos sa lahat ng digmaan, sa mga giyera na pinupuntahan niya at nananalo siya. So, sa lahat ng labanan, victory ang nangyayari, successful talaga. Kaya tinamasa niya ang kadakilaan na ginabayan siya ng Panginoon. So, there was a time na may digmaan at dapat nandun siya sa giyera, pero nanatili siya sa kanyang palasyo. At habang nagmamasid-masid siya sa paligid, nakakita siya ng babaeng naliligo. At ito ay si Bathsheba. Nagustuhan niya ito at nalaman niya na ang asawa nito ay isa sa magigiting niyang sundalo na si Uriah. Pero hindi siya nagpatinag kahit iniudyukan siya ng Diyos na huwag mong gawin yan kasi kasalanan yan. Pero mas pinili pa rin ni David na magrebelde sa Panginoon at kuhain itong si Bathsheba. Sinipingan niya at mas pinili niya mas nanaig ang tawag ng laman. Kaya nagkaroon siya ng kasalanan. Nabuntis niya si Bathsheba at sa kadahilan ng gusto niyang mapagtakpan ang kanyang kasalanan. At sinadya niyang itong si Uriah na magiting niyang sundalo. Pinadala niya sa digmaan at ipinalagay niya sa frontline para masigurado na mamamatay ito sa giyera. So, nangyari, namatay si Uriah, itong asawa ni Bathsheba. Pero, walang sikreto sa Diyos. Walang sikreto hindi nabubunyag at sa Diyos lamang. Sa harap ng Diyos, walang hindi nalalaman at hindi natuwa ang Diyos sa kanyang ginawa. Kaya't ang kasalanan ni David ay may consequences. Kaya isinugo ng Panginoon si Propeta Nathan kay David. At ito yung buong verse na nangyari. Sa 2 Samuel chapter 12 verse 1 to 15. Babasahin ko po. Ngayon isinugo ng Panginoon si Propeta Nathan kay David. Pagdating niya kay David, sinabi niya, may dalawang taong nakatira sa isang bayan. Ang isa'y mayaman at ang isa'y mahirap. Ang mayaman ay maraming tupa at baka, pero ang mahirap ay isa lang ang tupa na binili pa niya. Inalagaan niya ito at lumaking kasabay ng mga anak niya. Pinapakain niya at pinapainom sa baso niya at kinakarga-karga pa niya ito. Itinuturing niya itong parang anak niyang babae. Minsan, may dumating na bisita sa bahay ng mayaman, pero ayaw niyang katayin ang baka o tupa niya para ipakain sa bisita niya. Kaya kinuha niya ang tupa ng mahirap at ito ang inihanda niya para sa bisita. Labis na nagalit si David sa mayaman at sinabi niya kay Nathan, isinusumpa ko sa Panginoon na buhay na dapat patayin ang taong gumawa niyan. Dapat niyang bayaran ng hanggang 4 na beses ang halaga ng isang tupang kanyang kinuha dahil wala siyang awa. Pagkatapos sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang taong yon. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang Diyos ng Israel, pinili kitang hari ng Israel at iniligtas kita kay Saul.
Ibinigay ko sa iyo ang kaharian at mga asawa niya. Ginawa kitang hari ng buong Israel at Juda. At kung kulang pa ito, bibigyan pa sana kita ng mas marami pa riyan. Pero bakit hindi mo sinunod ang mga utos ko at ginawa mo ang masamang bagay na ito sa paningin ko? Ipinapatay mo pa si Uriah na Hiteo sa labanan. Ipinapatay mo siya sa mga Amonita, at kinuha mo ang asawa niya. Kaya dahil sa ginawa mo mula ngayon, palagi nang magkakaroon ng labanan at patayan sa pamilya mo. Dahil sinuhay mo ako at kinuha ang asawa ni Uriah upang maging iyong asawa. Ito pa ang sinasabi ng Panginoon. May isang miyembro ng sambahayan mo ang maghihimagsik laban sa iyo. Ibibigay ko ang mga asawa mo sa taong iyon na hindi iba sa iyo. At sisiping siya sa kanila na kitang-kita ng mga tao. Ginawa mo ito ng lihim, pero ang gagawin ko ay makikita ng hayagan ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako sa Panginoon. Sumagot si Nathan, pinatawad ka na ng Panginoon at hindi ka mamamatay sa kasalanan ginawa mo. Pero dahil sa ginawa mo, binigyan mo ng dahilan ang mga kalaban ng Panginoon. Nalapastanganin siya, kaya siguradong mamamatay ang anak mo. So nang makauwisin si Nathan, ipinahintulot ng Panginoon na magkasakit ng malubha ang anak ni David kay Bathsheba. Nakiusap si David sa Diyos para sa bata. Nag-ayuno siya sa loob ng kwarto niya at natutulog siya sa lapag gabi-gabi. So, pinuntahan siya ng mga tagapamahala ng kanyang sambahayan para pabangunin, pero ayaw niya at ayaw din niyang kumain kasama nila. Kaya nang ikapitong araw, namatay ang bata. At marami pang nangyari sa buhay ni David dahil sa consequences na ginawa niya sa mga kasalanan na hindi niya sinunod ang Diyos. Kaya ito nangyari dahil sa pagkakasala na yun ni David. So, kahit ano pa man ang sikreto natin na kasalanan na hindi nakikita ng tao, pero sa mata ng Diyos, walang nakakaligtas sa Kanya. Walang sikreto na hindi nalalaman ang Diyos na ginawa mo. Kahit pinakasikreto pa yan na ikaw lang nakakaalam, pero ang Diyos, lahat ng ginagawa natin ay nalalaman. At walang kasalanan na hindi natin pagbabayaran. So, ang Diyos ay loyal sa kanyang sarili. Hindi niya kinayaan si David na dahil ito ay naging anak ng yung parang naging isang hari at kumbaga kailangan siyang paboran. Walang pinapaboran ang Diyos kahit ito pa ang kanyang lingkod. Nagpapatawad ang Diyos pero hindi niya inaalis yung mga consequences na pwedeng mangyari sa mga kasalanan na nagagawa natin. So, ang teaching dito, kailangan magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Kailangan pakinggan natin kung ano yung dapat na inuudyok sa atin ng Diyos na huwag natin gawin na kasalanan. At kapag may kasalanan tayo, magkaroon tayo humingi tayo ng kapatawaran agad para hindi na lumalapay yung sitwasyon na paulit yung mga pangyayari. At kailangan tumakbo tayo sa Panginoon kapag meron tayong mga ginagawang mali. Humingi tayo ng tawad at harapin natin yung resulta ng mga kasalanan na ginawa natin. Dahil ang Diyos mapagpatawad. Kapag humingi tayo ng tawad sa Kanya, mapapatawad niya tayo. So, kailangan matakot tayo sa kung anumang consequences na gagawin natin sa mga kasalanan magagawa natin. At humingi tayo ng tawad agad sa mga nagawa natin. Harapin natin ang lahat ng mga pwedeng mangyari kung ano man yung magawa natin na kasalanan. So, kailangan natin magkaroon ng takot na kailangan pag-isipan natin mabuti kung ano yung mga consequences na gagawin na maaring mangyari
sa atin kapag ginawa natin ang mali.